Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Yes! Good afternoon ho! Magandang hapon! This is Emmer the Generous Gingon live here in the DCRH. Kayang-kaya mo yan. Magandang hapon. Hello! Welcome! Ageless Beauty! Miss Cory Quirino. Magandang hapon po mga kababayan and welcome to Kaya Mo Yan. Yeah! Welcome na welcome. Kamusta ang biyahe sa Cebu? Ay maganda naman, ang Yes. ganda ng aming delegate sa Mutya ng Pilipinas, Cebu. Tulad ng mga ibang mga delegates din ng ibang franchise holders ng Mutya ng Pilipinas sa buong Pilipinas at sa mga ibang parte ng OFW communities. Wow! Naku, malapit na yung mutya ng Pilipinas mo Lapit na, final screening bukas na sa Fairmont Hotel. Wow. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng mga nanay na meron silang panaginip o pangarap ng kanilang anak ay magiging isang beauty queen. Wow. Ang pinakaunang hakbang Ayun. ay nasa Mutya ng Pilipinas. Kaya all aspiring beauty queens sign up already tomorrow sa Fairmont Hotel sa Makati mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. General at final screening na bukas. Ayun. Please go to the Mutya ng Pilipinas Instagram and Facebook page for all the details. Yun. Yan, we welcome you. Ang age naman po 18 and above. Mga O syempre, 18, tapos hanggang 26. 26. Wow. At ang finals ay sa September. September 6 sa Phil Oil Arena sa San Juan. Yun, kay Boss Yan, Rafi. abangan. Ayan, good luck, good luck, good luck. Napaka-exciting, Emmer, kasi 10 ang corona Basta o 10 ang mga titulo na titles. ipamimigay namin sa Mutya ng Pilipinas. Siyempre, ang pinakamalaking corona ay ang Mutya ng Pilipinas Miss Intercontinental. Wow, intercontinental na ngayon ha. Meron bang intergalaxy? Meron ba? Meron kami Miss Environment International, Yes. Miss Tourism International, okay? Tapos World Top Model. Kaya aspiring beauty queens na models. Aba. Meron na kayong chance na mag-join at manalo sa isang pageant dahil iba ang type ng model partner Emmer. Yes, Iba ang body type ng isang model. Pero yan ang hinahanap po namin sa World Top Model Corona. Wow, galing. Talaga nga Oo. naman, ano? Ang ganda ng ang gandang galing. At tulad dati ng guest natin mamaya, abangan nila, no? Ma'am Cory, no? Your friend, yes. Talagang... Ay, oo nga. Siyempre, pinag-uusapan natin ng Go for Gold. Yes. Talagang nag-Go for Gold na siya, di ba? Napakabait. Kung hindi, ang ating pinaka-idolo na si Carlos Yulo, Yes. kasama si Cynthia Norton, ang kanyang mentor. Yes, Cynthia Carrion. Yan, mamaya yan. Mentor. Yes. Mentor. Yes. Yes, at ito naman ang dating... Ito natin sila. Oo, yes, abangan nyo po. Ito na ang ating partner na ating DAR News, mga opisyal ng DAR at Project Split Coordinator nagkaloob po ng oportunidad para sa mga kababaihan sa reformang agraryo. Nangako ang mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at coordinator ng support to parcelization of plans for individual titling. Ito po yung split ang tinatawag. Funded po yan ng World Bank. Project na susuportahan at kikilalanin ang pananaw at issue ng kasarian sa disenyo at
pagpapatupad ng mga plano at programa ng DAR para lumikha ng mga oportunidad para sa kababaihan sa reformang agraryo at titiyakin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagkabigay kapangyarihan sa kababaihan. Yun. Na isang briefing na isinigawa sa Philippine Commission on Women, ang PCW, para sa DAR. Third level officials ng Project Split coordinators, sinabi ni Executive Director ng PCW, si Director Attorney sina Kai An C. Mangundayaw Borlado at Macario T. Husayan at May Angelica Saludes mula sa Sectoral Coordination Division ay pinuri ng pinakamahuhusay na kagawaan ng DAR sa Gender and Development, ang GAD. Yun. Habang naglalahad sila ng pangkalahatang idea sa PCW, ang mga mandato nito ay susi, mga programa, prioridad ng sektor, issue ng kasarian, sektoral na plano para sa pagpapalakas ng ekonomiya ng kababaihan at ang kahalagahan ng GAD mainstreaming upang makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at papalakas ng kababaihan. Yun. Ito ngayon, sinabi ni Dar Yusek, Undersecretary for Support Services, nako si Ma'am, at National GAD Steering Committee Chairperson, Ma'am Yusek Rowena Nina Taduran. Hello, Ma'am. Na layunin ng DAR na lumikha ng isang inclusive community para pagsilbihan ang mga empleyado nito at agrarian reform beneficiaries, ang ARBs, yun ang tawag po ron. So, inaasahan naming paglilingkuran ng mga kababaihan sa mga lugar na may kaguluhan at tiyakin ang kanilang access sa mga programa ng DAR. Makakamit lamang namin ito sa pamagitan ng pagkakaroon ng eksklusibong polisiya at programa, ani ni Yusek Taduran. Binigyan din ni Taduran na ipapatutupad ng DAR ng institutionalisasyon ng GAD Focal Point System mula sa opisina ng sentral, mga rehiyon, dalawigan at mga munisipalidad na kinabibilangan ng institutionalisasyon ng DAR Women's Desk at Women's Desk Officers. Sabi niya, isasama rin namin ang mga pangalan ng mga kababaihang ARBs sa pagpapatitulo ng lupa hanggang mapamahagi ng lupa na inaasahan naming lilikha ng makabuluhang pagbabago at pagtitiwala sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihang ARB. Dagdag niya. Binanggit din ni Yusek Taduran ang narebisang Administrative Order No. 1 Series of 2011 sa DAR Gender Mainstreaming ay tumutugon na sa mga pangangailangan ng kababaihang ARB. Ang nasasabing AO ay sumasailalim pa rin para sa pagpapahalaga at talakayan ng GAD National Steering Committee at siya ay umaasa na maaprubahan ito sa Oktubre ngayong taon. Ang GAD mainstreaming ay ang pangunahing pandaigdigang estratehiya upang matiyak na ang gobyerno ay nagsusumikap sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lahat ng aspeto ng proseso sa pag-unlad upang makamit ang pananaw ng isang lipunang tumutugon sa kasarian kung saan ang kababaihan at kalalakihan ay pantay na nag-aambag para sa pag-uunlad nito. Palakpakan naman natin ang DAR. Yes! Thank you. At ito pa, mula sa ating daming good news, partner. Oo, ito, Philippine Amusing sa PAGCOR Gaming Corporation. Nako, adik ka na ba sa sugal? Naku, yan ha. Ako hindi adik. Dapat lang. Hindi ka dapat. Lagi ka bang nakakaramdam ng matinding udyok na magsugal? Laging gigil na makabawi sa pagkakatalo? Ayan ha.
Naglalaan ka ba ng mas malaking oras at salapi para sa sugal sa halip na para sa pamilya, Ma'am Cory? Nababaong ka ba sa utang at nagbebenta ng mga ari-arian dahil sa pagsusugal? Nako. Kung kailangan mo ng tulong, eto na ang PAGCOR. Maging para sa isang mahal sa buhay, may mga programa na ang PAGCOR tulad ng Player Exclusion Program at iba pa. Para sa dagdag at detalye at informasyon tungkol sa problema ng gambling, mag-log on po tayo sa www.pagcor/regulatory/responsible.ph. Ayun pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. Isang paalala mula sa PAGCOR: game safely and game responsibly. Yun. Time is 4:17. Ma'am Cory and everybody, babalik po kami. Konting paalala lang po.